Good morning po at welcome po sa Prayer Covenant ng St. Paul United Methodist Church. Marami pong salamat sa pag-unlak sa aming paanyaya na samahan kami ngayong umaga upang tayo ay sandaling magninilay-nilay po sa salita ng Diyos. Ang ating pong pagbasa ay matatagpuan mula sa Lucas, Kapitulo 15, mga talatang 1 hanggang 7. Napaka-pamilyar na po marahil nitong parable na ito. Ito po is yung ang nawawalang tupa. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa kanya. Kaya nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kaya kinuwentuhan sila ni Jesus. Kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya ninyong itong papasanin pauwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang-masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Samahan niyo po ako para sa panalangin. Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay mapagbigay, you are so gracious, Father. Ikaw ay malayan naming matatawag na aming Ama kasi ikaw ay laging nandyan para makinig sa amin, para ingatan kami at para mag-provide ng lahat ng kailangan namin. Ngayong umaga sa aming pagbubulay-bulay sa iyong salita, nawa Panginoon, hawakan mo ang puso ng bawat nakikinig ngayong umaga. Ikaw ang maranasan nila. Ikaw ang marinig nila. Ako ay gagamitin mo lamang instrumento, Panginoon. At sabi mo nga sa salita mo, Lord God, ang mga salita mo hindi babalik sa iyo na hindi nagagawa ang kanilang mission, which is to examine our hearts, to break our hearts, and ang puso namin ay patuloy na matuto sa iyong salita. Nawa, Panginoon, i-correct mo kami ngayong araw. I-reveal mo sa amin ang gusto mong maintindihan at maunawaan. Maraming salamat sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan muna po natin ng malikling context. Ano ang setting po nung binabanggit ni Jesus itong parable of the lost sheep? Ang setting po nito, ang kausap niya po is yung mga Pariseo. Actually, ito po ay para sa kanila at para din sa mga ibang taong nakikinig doon, which is yung mga tax collector, yung mga tinuturing pong outcast sa society. Pero doon po sa ating binasa, mapapansin nyo po na ang parable of the lost sheep ay isa sa 3 na parable po. Yung isa po is the lost coin, next is yung prodigal son. Ang pinagkapare-pareho po nilang tatlo is lahat po sila is may ownership po. Itong si God the Father doon sa tatlo. Like dito po sa lost sheep, hindi lang po siya basta taga-alaga ng mga tupa, kundi siya po ay nagmamay-ari doon sa 100 tupa. Ganun din po sa parable of the lost coin. Si Jesus ay tinutukoy niya dito yung may isang babae na wala niya yung coin niya. So makikita mo doon may ownership. Next po is yung sa prodigal son, makikita mo naman yung father and son relationship. So yun po yung foundation natin na God sees us as His possession. Sabi nga po sa Bible, prized possession. Bakit prized possession? Kasi, di ba, paano ba tayo natubos? Through the blood of Jesus Christ. Napakasakto po ito dahil ngayon po ay nasa Lenten season na tayo. Pero lamang po akong tanong sa inyo. Bakit iniwan ni Jesus yung 99 para dun sa isa? Sa isang tupang nawawala? Bibigyan ko po kayo ng 3 dahilan. Minsan iisipin natin, tama ba? Or parang ang illogical rather. Ang illogical naman nung iiwan mo yung 99 para dun sa isa. Yun yung una ko naisip. Hanggang sa nag-research po ako and nag-ponder. At ito po yung number 1 lesson. Every soul matters. Isipin mo ba kung ikaw yung may-ari ng tupa, makakatulog ka ba na alam mo yung isa ay nawawala? Sa human logic, sa ating mga tao,
iniisip natin na parang hindi naman mahalaga yung isang nawawala. May 99 ka pa naman eh. Pero actually po, sa Kingdom of God, every person is priceless. Bawat tao na hindi nakakarinig ng salita ng Diyos, o bawat taong hindi nagre-repent, pabalik sa Panginoon, yun po ay sayang. Gusto pa rin po ng Lord is masave tayong lahat eh. Parang ikaw, isa kang magulang. Sino yung mga magulang dito? Kung isang magulang, di ba? Hindi mo hahayaan, may isa kang anak na mawala. So, ganun po yung reason po doon ng shepherd, bakit niya hinanap pa rin yung isa? Sabi dito, He loves personally, not just collectively. For example, bilang ako po teacher, hindi pwedeng magtuturo ako, tas hayaan ko na lang kung sino yung hindi makinig, sino yung makinig, sino hindi makinig, hindi. Dapat, yung bawat student, na-assess mo, nakikinig ba to, may kailangan ba siyang intervention from? So, yun po yung napakalaga. Every soul matters. Number 2, na 99 are safe. Feeling niya po hinayaan lang yung 99 na ha? Hindi. Kundi, syempre po, yung 99 na yun is nandoon na, nasa safe na po silang lugar. Baka po nasa pinaka-fence na po sila na lugar, no? Hindi naman sinabing inabandon ni Jesus or nung shepherd yung 99. They were likely in a safe place. The shepherd goes after the one because that sheep is in danger, alone, and vulnerable. Alam niyo po ba, na sa lahat ng hayop, ang tupa po ang pinaka-defenseless. Wala po silang fangs or pangil para ipangagat sa predator nila. Ano pa? Kung napanood niyo po yung movie na Babe nga ba yun? Yung may mga sheep doon, tapos talagang makakalimutin sila, tapos hindi talaga sila marunong mag-follow ng instruction. Kaya kailangan talaga yung shepherd, di ba? May tungkod na pinapalo-palo niya yung sheep kapag makulit. So, ganun din po. Yung nag-iisang sheep po na nawawala is for sure in danger. Bakit? Ano bang danger na tinutukoy ko dyan? Andiyan yung mga wolf. Andiyan yung mga wild animals dyan sa forest, na pwede siyang lapain anytime. Ano pa? Alone siya and vulnerable. Next is, pangatlo, God's love is pursuing. Unlike sa ating mga sa pag-ibig nating mga tao, ang pag-ibig natin minsan we wait for an apology. Ganun po ako. Minsan inaantay mo yung magsusorry muna sa'yo yung tao bago mo i-release yung forgiveness. Pero actually hindi eh. Ang Lord, kahit nga hindi ka nag-apologize, alam niya naman yung ginawa mo eh. Kahit hindi ka nag-apologize, ando din yung pagtanggap niya. Pero syempre, di ba, you have to confess your sins pa rin. Hindi para malaman ni God kasi alam niya. Pero it is part of your healing, yung inadmit mo na may pagkakamali ka. Sabi niya, God actively seeks the lost. He doesn't just hope we come back. Diba? Hindi yung shepherd na, ay, uupo muna ako dito. Tapos aantayin ko yung sheep na umuwi. Hindi. Kasi hindi po talaga makakauwi yung sheep na yon. Unlike po ng isang pusa or isang aso, pwede siyang umuwi pa uwi eh. Alam niyo pa uwi. Pero yung sheep po, hindi po talaga. Wala po siyang, napaka-vulnerable po talaga ng sheep. Kaya siguro dito tayo kinumpara. No? Hindi po yun uuwi mag-isa. Ano pa? He goes after us and calling us home. Diba? Maybe some of you here listening to me right now, you feel na parang nagbabackslide na yung heart mo. Parang, Lord, lumalayo na ako. And God is always calling you home. And sabi nga sa diba? Sabi nga dyan sa Bible, God calls you by name. You are mine. Sabi sa Jeremiah, you are mine. Ay, sa Isaiah, you are mine. God's love is pursuing. Laging ang hinahabol ng Lord, lagi kanya tinitingnan, lagi kanyang pinapauwi kapag wawala ka. Next, why did the sheep get lost? Bakit nawala yung sheep? Diba? Bakit siya nawala? Di ba naisip niyo kung i-evaluate niyo yung story, bakit nga ba siya nawala? Number 1, distraction. Alam niyo po ba, yung mga tupa, yung mga sheep na yan, they are known for wandering off. Kaya nga kailangan ng shepherd eh. Kailangan ng minsan dog shepherd, 'di ba? Kasi lagi silang nadidistract. Pag may nakita sila na greener na grass, pupunta sila doon. O kaya may na-curious sila sa isang bagay, pupunta sila doon, which can lead them away. 'Di ba? In the same way. 'di ba? Isipin mo ikaw yung tupa. In the same way ikaw. You can get distracted by temptation. Temptation. You hear me, 'di ba?
You can get distracted with ambition. Ako, just to share, no, at, last year, twice, I tempted na makapag-aral ng masteral twice. Kasi gusto ko magpa-promote. Ambition ko siya na ma-promote ako from teacher 1 to teacher 2, mga ganun. Pero alam niyo mo, hindi talaga siya inadya ng Lord. Like, youth camp po noon, tapos wala yung register dun sa school na kung saan ako mag-masteral. So, na-delay yung papel ko, bumaba yung papel ko, late na, tapos na yung, nagsarado na yung enrollment. So, sipin wala eh, na-distract ka dun eh. Pero sabi ko nga, as I look back po, isip ko, it's God's way of telling me, no anak, hindi ka dyan magmamasteral, di ba? Hindi yan yung pag-aaralan mo, okay? Next po is, number 2. Diba? Una, bakit naliligaw, distraction. Ikaw ba kapatid, distracted ka ba ngayon? Hindi ka makapag-focus sa Lord. Number 2, separation. Minsan, hindi naisip na nung sheep or nung tupa na nawawala siya. Kakaano niya, may nakita siyang greener grass. Humiwalay na siya dun sa flock. Group of sheep. Humiwalay na siya. Hinanap niya. Tapos may nakita siyang langgam. Nakita siya, hinabol niya. Alam niyo, hanggang sa na-separate na siya doon sa grupo. And, nagulat na lang siya. He's alone. And we too can drift spiritually. Unti-unti, hindi natin napapansin. Konting kasalanan, konting compromise. Unti-unti, nawala na tayo sa presence ng Lord. Gradually, we move away from God. Hanggang sa na-realize natin, ang layo ko na. At hindi ko na alam ang pauwi. Number 3. Stubbornness. Stubborn, matigas ulo. Baka may mga kilala kayong dapat marinig to, mga matigas ulo na after ilang reminder, after ilang correction, makulit pa rin talaga. Hello. Sabi dito, some sheep wander despite knowing the way back. Similarly, we sometimes ignore God's voice. Sometimes ba, or most of the time, we ignore God's voice. I heard a podcast na bakit may mga taong ayaw maniwala kay God. Amazed ako dun sa answer ng pastor. Because you want to be God. O nga no, kasi kapag inadmit mo na may God, ibig sabihin there is a higher being that will tell you what is right and what is wrong, what is acceptable and what is not. Ngayon, kung hindi mo i-accept yung idea na meron Diyos, or hindi mo i-accept yung belief na may God, so you are setting yourself for a trap na ako yung Diyos. Ako ang magdidikta kung ano ang tama. Gagawin ko yung gusto ko. So you see, very stubborn. Ang tigas ng ulo. Ayaw natin pakinggan yung tinig ng Lord. And sabi dito, we choose our own path. Only to find ourselves in trouble. Have you experienced that? May pinapagawa ang Lord sa'yo. Ayaw mong gawin. Stubborn ka eh. Matigas ulo mo eh. Only to find yourself in a deeper trouble. Diba? Huwag tayong magmarunong. Huwag tayong magmatigas. If today God is calling you to come back, balik ka na. Next. But here is the good news. No matter how or why we get lost, diba? Hindi na titingnan ni God kung paano ka nawala or bakit ka nawala. Jesus is always ready to find us. Diba, hindi naman pinagalitan yung sheep for wandering. Ay, kawain. Hindi. And even dun sa parable of the prodigal son, anong sabi dun sa parable of the prodigal son? Malayo pa lang, nakita niya yung anak niyang bumabalik, umuuwi. Hindi niya pinagalitan, hindi siya nagmatigas. Ang ginawa ni God, anong ginawa ng tatay dun sa parable of the prodigal son? Tumakbo siya, papunta doon sa anak niya. And then, hinag niya, in-embrace niya, winelcome back niya yung anak niya. And that's the same thing.
Feeling kasi natin, pag babalik tayo sa Lord, pagagalitan tayo ng Lord. Pero hindi. Gusto na Lord, bumalik ka. But He carries it home with joy. And it reminds us that no one is too lost for God's love. Maybe may naiisip ka ngayon na kaibigan or a family member na kailangan nang bumalik sa Lord. Diba? Ipag-pray mo muna. Ipag-pray mo, and then you act on it. Baka pwede mo siyang sharean, baka pwede mo siyang ayain sa church. Like the shepherd, God pursues us relentlessly while we stray. Sometimes we wonder, we chase distraction, you doubt, or yung desires mo, lead us away from Him. Lalo na pag hindi naman kalooban ng Lord yung gusto mo, diba? Yet He never gave up on us. He seeks us, He calls our name, and rejoices when we return. And for our reflection, may tanong ako, diba? Have you ever felt like the lost sheep? Oh, yes. There are times in my life na nawala ka sa Lord. And then, may mga ginamit ang Lord na tao, circumstances, para pabalikin ka. What distractions or choices have led you away from God? May mga distractions ka ba o may mga choices ka bang ginawa na yun yung nagpalayo sa'yo sa Lord? And I want you to know that He is searching for you. Hinahanap ka ngayon ng Lord. And He is ready to bring you back with open arms. So I hope today, maisip natin, no? Huwag tayong maging katulad ng lost sheep. Kasi napaka-dangerous po, lalo na sa times na yun. Ngayon, napaka-dangerous kapag ikaw ay nalayo sa presence ng Lord. Kasi you are prone to danger. Ano pa ba? Yung safety mo kasi talaga yung pag nasa presence ka ng Lord eh. 'Di ba? Pero kapag nawala ka na sa Lord, ayan, troubles will come. Ayan, wala ka ng protection. Kaya ngayon, balik ka sa Lord kung ikaw yung lost sheep or kung may naaalala kang isang tao na parang siya yung lost sheep. Baka pwede mo siyang ipag-pray. Kaya inaayayahan ko po kayo for a short prayer. Lord, thank you for pursuing me when I wander. Hinahanap mo ko, Lord, kapag nawawala ako. Tulungan mo ko, Lord, ma-recognize kapag ako ay nagdi-drift away or lumalayo na sa'yo. At kapag nangyari yun, Panginoon, hayaan mo na ako ay makabalik sa inyo. Hanapin ko ulit ang pauwi, Panginoon. Ako ay nagpapasalamat, Lord, kasi I'm never too lost for your love. Hindi, pray, Lord God, gamitin mo yung bawat isa sa amin para maging kasangkapan mo, mapabalik yung iba naming mga kapatid na nawawala na po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.